Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mamay Nora. Taong 1960, Cagbana, Leyte. Kinatandaan na ni Mamay Nora ang pagiging isang manggagamot. Bagaman mahirap ang kanilang pamumuhay, bukas ang kanyang palad para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Minsan dahil sa dami ng kanyang ginagawa, nakakaligtaan na niya ang pagkain. Di na rin niya gaanong nakakausap ang kanyang mga anak, gawa ng palagi siyang abala sa kanyang silid, kasama ng mga pasyenteng araw-araw pumupunta sa kanila. Nakakapagtampo man ng ganoong parte sa kanyang asawa at mga anak. Sa katagalan ay natutunan na rin nilang tanggapin ang kapalaran ng kanilang ina. Ika nga ni Mamay Nora, dapat sila ang makaunawa sa kanya dahil sila ang nag-iisa nitong pamilya. Dagdag pa nito na dakila ang kanyang ginagawa, kaya isa itong malaking karangalan para sa kanilang lahat. Bagay na siya namang naunawaan ng kanyang mga anak. Kaya naman imbis na kumontra, sinuportahan na lamang nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Ayon kay Mamay Nora, na sa lahat ng anak niya, ang panganay niyang lalaki ang naging sandigan niya sa lahat. Ito ang naging saksi kung papaano siya manggamot, tumulong, at magpakita ng awa sa mga kapuspalad kahit sila'y walang-wala sa buhay. Subalit sa kabila ng mga mabubuti nilang kawang gawa, marami pa rin talaga ang may galit sa ginagawa ni Mamay Nora. Dahil dito, obligado silang mag-ingat, gawa ng ayon sa kanya, pakay ng mga nilalang ngayon ang pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya. Ito ang gagamitin ng kalaban para siya ay parusahan at pahinain sa lahat ng aspeto ng kanyang kalakasan. Kaya naman nang malaman ito ng panganay niyang anak, yun na rin ang nagsilbing ikalawang ama para sa mga kapatid niya. Madalas kasing wala sa bahay nila ang kanilang padre de pamilya, gawa ng abala yon sa pagsasaka sa bukid nila. Isang hapon, habang naghihintay ng pasyente si Mamay Nora, lumapit ang panganay niyang anak. Meron itong daladalang 2 baso ng kape, na agad namang ibinigay sa kanya ang isa. Pagtanggap niya rito, umupo ito sa kanyang tabi habang napapabuntong hininga ng malalim. "Oh, bakit Rodel? Meron ka bang pinoproblema? Sabihin mo, baka sakaling makatulong ako." May hinahong wika ni Mamay Nora sa anak niya. Nang marinig naman yon ng kanyang panganay, mas lalo pa itong nailang sa kanya. Mag-iilang minuto rin yung nanahimik hanggang sa magkaroon na yon ng lakas ng loob na sumagot. Wala naman honay. Marami lang akong iniisip. Noong mga nagdaang araw kasi, may nakausap akong kadugo nung tinulungan mo. Ang sabi niya sa akin, may mga sinabi kayo sa kanila tungkol sa lupang nasa ibayong parte ng ilog. Totoo ba, Nay? Napugad ng mga aswang ang lugar na yon? O baka naman panakot nyo lang yun sa kanila? Pagkarinig naman ni Mamay Nora sa sinabi nito, halos hindi yun makasagot ng diretsyo. Medyo nag-aalangan kasi itong magsabi ng totoo, gawa ng yung panganay niyang anak, masyado itong mapusok sa mga bagay na hindi nito nauunawaan. At kapag ipinagpatuloy naman niya ang paglilihim dito, hindi malabong gumawa ito ng hakbang nang hindi niya nalalaman. Dahil sa mga ganoong agam-agam, wala siyang nagawa kundi ang magsabi ng totoo. Labag man yun sa kanyang loob, minabuti niyang ipaalam yun sa kanyang anak upang mawala ang interes nito ukol sa lugar na kasalukuyan nitong binabanggit. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya malayang inilahad ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Ayon sa kanya, totoo ang sinabi nung nakausap nito. Tunay ngang maraming aswang sa lugar na yon, at ang tanging nagbubukod sa baryo at sa mga nilalang ay ang ilog na namamagitan. Sa ilalim din ng ilog, matatagpuan ng mga pangontrang matagal na roon ibinao ng kanyang ina.
Limitado lamang ang mga nakakaalam dito para masiguro na hindi yun mawawala o makukuha ng iba para puna ng sarili nilang interes. Dagdag pa nito na, kapag nawala ang mga batong pangontra, malaya nang makakapasok sa baryo ang mga aswang. Hindi ito dapat mangyari dahil naniniwala si Mamay Nora, marami ang mamamatay kapag ito ay nagkatotoo. Mariin din itong inilahad sa kanya na huwag niyang pagkainteresa ng mga bato dahil nakakalat ito para sa iisang dahilan. Nabanggit din ito na binubuo ng maraming lahi ang mga aswang sa lugar na yon. Kaya kapag ito ay nagsama-sama, gaano man kalakas ang mga mutyang taglay nila, paniguradong sila'y mahihirapan. Matapos nitong mailahad ang lahat, agad siya nitong isinama sa altar upang manalangin at manumpa. Kinakailangan niya yung gawin nang sa gayoy masiguro na hindi siya tatalikod sa kanyang mga salita. Nang magawa na yon ng kanyang anak, tumuloy sila sa tabing ilog upang ipakita ang mga bagay na kanyang tinutukoy. Pagdating nila doon, agad na bumungad kay Rodel ang mga batong sinasabi ng kanyang ina. Madali niya yung natunton, gawa ng namumukod tangi ito sa lahat ng mga batong naroon. Ang kaso, dahil sa wala pa naman siyang patunay sa bisa at kakayahan nito, hindi siya kaagad nakumbinsi. Makalipas pa ang ilang minutong pananatili, meron siyang nakitang mga tao sa kabilang ibayo ng sapa. Bagaman nakatayo lang ang mga ito, kapansin-pansin ang panlilisik ng kanilang mga mata habang nakatingin sa kanilang mag-ina. Di rin yun gaanong kumikilos, indikasyon na sila ang pakay nito. Pagsilay naman dito ng kanyang ina, agad nitong inilubog sa tubig ang kaliwa nitong kamay habang nag-uusal ng mga buhay na salita. Matapos nun, muli nitong tinitigan ang mga nilalang hanggang sa unti-unti nang naging maligalig ang tubig. Noong mapansin niya ito, medyo nagtaka siya kasi yung ilog na yon, ni minsan hindi niya ito nakita na parang kumukulo. Maya-maya pa, nung inalis na rin dito ni Mamay Nora ang kamay niya, nawala ang pagiging maligalig nito. Agad yung naging banayad at sa hindi malamang dahilan, ito na rin ang naging hudyat ng mga nilalang para umalis sa kanilang harapan. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, mahinahon niyang inutusan ng kanyang anak na umuwi. Si Rodel naman noon, walang nagawa kundi ang sumunod. Pagbalik nila ng bahay, halos wala itong masabi sa mga nangyari. Gulat na gulat man, nakatatak na sa isipan ng kanyang anak ang mga nangyari. At alam ni Mamay Nora na darating ang araw na maghahanap ito ng paraan para mapatunayan ang lahat ng bagay na kanyang sinabi. Ilang araw ang lumipas, naging tahimik ang kanilang tahanan. Ganun pa rin naman ang ganap. Habang siya ay nanggagamot, ang mga anak niya ay nagtatrabaho sa loob at labas ng bahay. Si Rodel naman noon, sumasama na muna sa kanyang ama, gawa ng malapit ng sumapit ang anihan ng palay. Bukod kasi sa marami ang trabaho sa bukid, kinakailangan din nilang magdoble kayod upang marami ang kanilang makukuhang ani. Nakikisaka lang kasi sila noon, kaya hindi maipagkakaila na nakikipag-unahan at agawan sila sa iba. Ngunit sa kabila nito, hindi sila naninira ng kapwa nila. Kung ano lang ang maabot ng kanilang lakas, ito lang ang inuuna nila sa kanilang pamilya. Ika nga ng tatay niya, mas mainam na magtiis at makontento kaysa magpakasasa sa mga pagkain galing lang din naman sa nakaw. Palagi rin itong sinasabi sa kanya na kahit maghirap silang lahat, hindi nito gugustuhing tumanggap ng mga bagay at pagkaing nagmula sa ganoong hanap buhay. At ang ganoon nitong paniniwala ang naging daan upang matutunan din nila ang pagtatrabaho ng tama. Kahit bibihira lang si Rodel na makasama sa kanyang ama, hinding-hindi niya nakakalimutan ang mga alituntunin nito sa buhay. Kaya naman hanggang sa pagtanda niya,
di niya maipagkakailang naging katuwang na niya ang mga aral ng kanyang ama. Matapos ang nangyaring kapasan, kahit papaano marami naman silang naiuwi. Sapat ang kanilang kinita para malagpasan nila ang panahon ng tag-ulan. At habang wala sila noong ginagawa, napagpasyahan nilang tumulong sa mga ginagawa ng nanay niya. Ito lang kasi ang panahon kung saan nakakapag-usap sila at nakakapagkwentuhan ukol sa mga ganap nila sa buhay. Dahil dito, kaya naman inakala ni Mamay Nora na walang gagawing hindi inaasahan ang anak niya. Subalit isang linggong dumaan pagkatapos ng ganoong kaganapan, bigla na lamang hindi nakauwi itong si Rodel. Kinahapunan noong araw na yon, nang mapagtanto ito ni Mamay Nora, inutusan na niya ang kanyang asawa na maglibot-libot para hanapin ito. Yun nga lang, bigo nitong makita ang anak nila. Kaya naman nang umuwi ito nang hindi yon kasama, dito na siya kumilos. Alam ni Mamay Nora na meron itong pinuntahan, at kung saan man yon, nasisiguro niyang ito ay mapanganib para sa kanyang anak. Makalipas pa ang ilang minuto, nang lumubog na ang araw, magkasama sila ng kanyang asawa na tinahak ang daan patungo sa sentro ng bayan. Makikiusap sana sila sa barangay para mas mapadali ang paghahanap. Pero hindi pa man sila nakakarating sa lugar na yon, hinarang na sila ng 3 kataong hindi kilala ng kanyang asawa. Matatanda na ang mga ito, tapos pagharap nito sa kanila, meron yung suot-suot na mga balabal na nagtatago sa kanilang mga pagkakakilanlan. Dahan-dahan nila yung hinubad at pagbungad ng kanilang mga muka, agad na sumampal sa kanya ang nangangalingasaw nitong amoy. Nang masipat naman yon ng kanyang asawa, dali-dali yung humarap sa mga ito, kasabay ng pagalit nitong pagtatanong. Sino ba kayo? Bakit nyo kami hinaharang? Pagkasambit nito ng mga kataga, umamba pa yung huhugot ng sundang, kaya naman personal niya na yung pinigilan. Huwag kang magpadalos-dalos, dahil hindi mga pangkaraniwang tao ang mga yan. Meron silang kailangan sa akin, kaya naisipan nila na dito tayo tambangan. Kumalma ka muna, magtiwala ka, walang mangyayari sa ating masama. Marami pa tayong oras, kaya pagbigyan natin ang kanilang kahilingan. Payo niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung kumalma kahit papaano. Yung mga nilalang namang tumambang sa kanila, tila bang naghihintay lang sa sasabihin niya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya yung tinanong ukol sa pakay ng mga ito. Kaya nang marinig yon ng mga nilalang, hindi nagdalawang isip pa na sumagot ang matandang lalaki na nasa gitna. Naparito kami hindi dahil para makipag-usap o ano paman. Tatapatin kita, Nora. Hawak namin ang anak mo. Tumuwid siya kanina sa ilog at nahuli ng mga tauhan ko. Hindi namin siya sinaktan. At katunayan, personal ka namin ditong pinuntahan para yayain ka na makita siya. Wala kaming binabalak. Ang sa amin lang, maging formal ang lahat upang hindi mainsulto ang aming panig. Gusto kong ipaalam sa iyo na nagkasala ang anak mo. Kaya dapat handa ka sa magiging kahinat na nito. Matapos naman itong magsalita, hindi na yon naghintay pa sa kanyang isasagot. Bagkus ang ginawa nito, tahimik nang lumakad para gabayan sila patungo sa kinaroroonan ng anak niya. Hindi nagtagal, nang marating nila ang dalampasigan, kaswal sila ritong tumawid. At habang binabagtas nila ito, napansin ni Mamay Nora ang mga pangontra niyang halos nagkandabiyak-biyak na. At sa estado ng mga batong yon, mukhang nakahanap ng paraan ng mga nilalang para lasunin ang mga ito. Kinukutuban man ng masama, hindi niya ninais na banggitin ito sa mga kasama nila. At ang ginawa niya, inihanda na lamang niya ang kanyang sarili kung sakali mang merong mangyaring hindi inaasahan.
Pagtawid nila sa kabilang ibayo, dito nila nakita ang isa pang grupo na kanina pang naghihintay sa kanilang pagdating. Umabot sa 20 ang bilang ng mga ito na para bang gusto nitong makasiguro na hindi na sila makakatakas pa. Bawat isa sa mga nilalang hindi umiimik, pero ramdam niya na ito ay naghahanda. Kalaunan, nang wala nang mapagpipilian itong si Mamay Nora, hinawakan niya ang kamay ng asawa niya. Yon ang kanyang naging paraan para mailihim ang pagpapasa niya rito ng pangontra. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pugad ng mga ito, doon niya nakita ang anak niya na merong lubid sa liig. Hubot-hubad na rin ito, tapos may mangilan-ngilan itong pasa sa braso at binti. Bakas din sa mukha nito ang matinding takot, kaya naman di pa sila nakakalapit, mariin niya nang tinanong kung ano ang nangyari dito. Kumbinsido si Mamay Nora na iba ang magiging kwento ng anak niya, kaya hindi siya pumayag na tutulan nito ng kung sino-sino. Ang kaso lang, nung akmang magsasalita na ito, biglang may sumigaw ng kanyang pangalan. Pagbaling niya sa direksyon kung saan ito nagmumula, nakita niya ang pinuno ng angkan. Galit na galit niyang lumapit sa kanila, kasabay ng bigla nitong paghatak sa taling nasa leeg ng anak niya. Paghandusay ni Rodel sa lupa, hindi na rin nakapagtimpi ang kanyang asawa. Walang sabi-sabi, bigla itong bumunot ng sundang, sabay sugod sa kinaroroonan ng nilalang na yon. Ilang beses din yung umamba rito ng taga, ngunit sa kasamaang palad hindi man lang ito tumama. Maya-maya pa, nang magkagulo na ang lahat, agad niyang nilapitan ang kanyang asawa upang ito ay pakalmahin. Anya, mas mainam na manatili yung kalmado dahil sa kabila ng ganoong sitwasyon, nasisiguro pa rin niya na ang kagustuhan nila ang masusunod. Kaya naman ang marinig ito ng gabunang aswang, hindi ito nagdalawang isip na humarap. Paulit-ulit din siya nitong sinindak, subalit lahat ng iyon ay wala man lang umubra. Inakala kasi ng gabunan na wala na siyang magagawa, pero pagdukot ni Mamay Nora sa kanyang bulsa, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Di pa man kasi yun nakikita ng nilalang, malakas na ang kutob nito na nakahawak na yon sa mutyang matagal nang nagbibigay dito ng proteksyon. Kalaunan, dito na nasilayan ng gabunan ang hinugot niyang maliit na garapon na naglalaman ng isang patak ng malinaw na tubig. Kung titingnan mula sa malayo, masasabi mo na walang espesyal dito. Pero ayon kay Mamay Nora, ang patak na nakaselyo sa loob nito ay ang mismong luha ng puso ng saging na pinagkuhanan niya ng mutya. Noon pa dapat niya ininom ang bagay na yon, pero hindi niya yun ginawa dahil wala naman siyang paggagamitan. Kaya sa puntong yon, dito pa lamang siya nagpasya na gamitin ito. Pagbukas niya ng selyo, lahat ng aswang sa paligid ay bigla na lamang natigalpo. Kahit yung gabunang nasa harapan niya, hindi na rin nakakilos buhat sa lakas ng presensyang bumalot sa paligid. Dahil dito, kung kaya't malaya niyang nainom ang luha. At nung malapit na yon sa kanyang dila, mabilis itong pumasok sa kanyang sistema hanggang sa mabuhay na nito ang mutya ng saging na nakabaon sa laman niya. Sa isang kisap mata, nagbago ang presensya na kanyang dinadala. Bumigat din ang hustong mga usal na inihip niya sa kanyang asawa, kaya ang mga nilalang na nakapalibot dito, napilitang dumistansya. Kahit ang gabunang nakatayo sa kanyang harapan, hindi maiwasang matulala, gawa ng pakiramdam nito isang makapangyarihang dibino ang nakatayo sa kanyang harapan. Nang mapansin niyo ni Mamay Nora, pasimple lang naman niya itong nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Palalagpasin ko ang ginawa ninyo. Pero ayoko nang maulit pa ito. Dahil kung nagkataong muli kang mangangahas, hindi na ako magdadalawang isip." Pagkasambit niya ng mga kataga, kampante sila roong umalis.
Nang makalabas na sila sa pugad, walang kahit isang nilalang ang naglakas loob na sumunod. Kaya naman ang marating nila ang pangpang ng ilog, hindi na siya nahirapan pang buhaying muli ang mga pangontrang nilaso ng mga ito. Kalakip ng pagbuhay niya rito ay ang pag-asang ito na ang huling pagkakataon na muli silang aapak sa lugar na yon. Matapos naman niya yung may isa katuparan, malaya sila ritong nakatawid. Pagdating naman nila sa kabilang ibayo, pinaalis niya ang lahat ng batong kanilang tinutungtungan. Bumulong din siya ng dasal sa tubig upang masigurong buhay na buhay ang mga usal na kanyang ibinaon at ikinalat sa kalikasan. Hindi nagtagal, pagpasok nila sa bahay, inabisuhan niya ang mag-ama na kung maaari walang pagsabihan ng tungkol sa mga nangyari. Mariin din niyang ipinaalala na kalimutan na ang lahat ng yon upang mabuhay sila ng tahimik at payapa. Nang mailahad na niya ang lahat ng kinakailangan niyang ipaalam, dito pa lamang niya tinulungan ang panganay niyang anak. Bago niya ito pakawalan, sinigurado niya na nasa ligtas itong kalagayan. Mahirap na, kasi baka merong itinanim ang mga nakaharap nila sa loob ng sistema nito. Awa naman ng Diyos, wala siyang napansing kakaiba. Kaya bago magtapos ang araw, naging maayos na ang sitwasyon sa loob ng bahay nila. Ngunit ang hindi alam ni Mamay Nora, parte pala ito ng plano ng mga kalaban niya. Lingid sa kanyang kaalaman, na kaya wala siyang nakitang karamdaman o nakabaong bagay sa katawan ni Rodel, ay dahil sa hindi pa ito ginagawa ng mga nilalang. Subalit pagsapit ng gabi, habang tahimik silang nagpapahinga, dito na pumasok ang insektong nagdadala ng sakit sa loob ng bahay nila. Agad nitong pinuntahan ng silid ni Rodel, hindi alintana ang mga pangontrang unti-unti ritong lumalason. Nang makarating na yon sa kanyang pakay, pumasok ito sa loob ng ilong ng kanyang panganay. Hindi nakaramdam ng kahit na ano si Rodel, gawa ng ang insektong yon ay likas na malambot at madulas. Literal na wala kang mapapansing kahit ano dahil hindi masakit o tumutusok ang mga galamay nito. Pagkatapos naman itong pumasok, tsaka pa lamang nagising ang anak niya. Takang-taka yon, gawa ng nakaramdam ito ng panlalamig sa halos kalahati ng kanyang katawan. Hindi naglaon, nang wala na yung mapansing kakaiba, bumalik na ito sa pagkakatulog. Ngunit kinabukasan paggising nila, nadatnan niya yung nanginginig at halos hindi na makausap. Nangingitim na rin ang kabuo ang ugat nito, tapos napakaputla na ng balat nito. Kaya nang makita yon ni Mamay Nora, hindi niya maiwasang mapaisip kung saan siya nagkulang o nagkamali. Ang buong akala niya kasi, nasiyasat niya ng maayos ang katawan nito, ngunit sa kasamaang palad hindi pala. Bagay na naging daan upang mapatanong siya sa abilidad niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang asawa ang pagiging tulala niya, agad naman siya nitong tinapik. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, dahan-dahan pa siya nitong niyakap sabay wika ng, Paano ka makakapag-isip ng lunas kung masyado kang nag-aalala sa kalagayan ng iyong anak? Manalig ka, Nora. Makakaya nating lagpasan ang pagsubok na ito. Kung ang iba nga natutulungan mo, paano pa kaya ang sarili mong anak, hindi ba? Nang marinig niya ang sinabi nito, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Bago niya pinuntahan ang anak niyang si Rodel, minabuti niyang kunin na ang lahat ng kailangan niya. Malakas kasi ang kutob niya noon na ang dinadala nitong karamdaman ay may kaugnayan sa lahi ng mga aswang na dumukot dito. Ano man yun, nasisiguro niya na hindi nito sasantuhin ang anak niya. Kaya una niyang ginawa, ilabas ang mga mabibisang gamot para puksain kaagad ang pinagmumulan ng karamdaman nito. At sa loob ng ilang oras niyang pagtawas at pagdasal, dito niya na nasilayan ang pinagmumula ng karamdaman. Galit na galit noon si Mamay Nora
dahil ang ginamit ng mga kaaway niya ay isang malakas na aral ng pangungulam. Malunasan man niya ito, hindi nito magagarantiya ang kaligtasan ng kanyang anak. At ang tanging paraan para tuluyan itong mapagaling ay ang pagpatay sa mismong nangulam dito. Sa pamamagitan kasi nito, mapapahina niya ang insekto at kapag nangyari yon, madali na niyang mapupuksa ang mga dala nitong sakit. Subalit kapag ginamot niya ito na buhay pa ang mangkukulam, mataas ang tsansa na susubukan din itong kontrahin ang lunas niya. At ang mas nakakatakot sa lahat ay yung maaaring maging pasya nito na patayin na lang ng tuluyan ang kanyang binibiktima. Para kay Mamay Nora, hindi yun maaari, gawa ng napakasakit para sa isang magulang na mamatayan ng anak. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, sa halip na direkta itong gamutin, sinikap niyang bigyan na muna ng proteksyon ng katawan nito. Iniwasan din niyang galawin ng insektong nakakapit sa puso nito upang hindi yun maalarma sa kanyang mga ginagawa. Matapos niya itong maisakatuparan, agad siyang nagpaalam sa kanyang asawa. Bagaman tutol ito na tumawid siya sa ilog, wala rin yung nagawa. Nang mailahad niya kasi rito ang lahat-lahat, kahit papaano naunawaan nito ang kalagayan nila. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagmamadali siyang tumungo sa ilog. Bandang 12:00 na ng tanghali pa lang noon, kaya naman medyo marami pa ang tao na nangingisda roon. Pagsilay naman niya sa mga ito, matyaga siyang naghintay na yon ay umalis. Yun nga lang, sa kakahintay niya, hindi na niya namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Bandang 5:00 na siya roon nakaalis, kaya naman habang tumatawid siya sa ilog, alam na niya na hindi magiging madali ang paghahanap niya sa mangkukulam. Nang marating niya ang kabilang ibayo nito, bumungad sa kanya ang malalakas na huni ng mga aswang. Ramdam niyang nasa malapit lang ang mga ito, pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na siya sa pugad ng gabunang dumukot sa kanyang anak. Pagpasok niya sa lugar na yon, walang kaabog-abog siyang naglakad sa sentro, kung saan dito niya nasilayan ang mga nilalang na kumakatay ng labi ng tao. Halos umalingasaw ang amoy nito sa buong paligid, pero hindi siya rito nagpatinag. Maya-maya pa, nang maagaw na niya ang atensyon ng karamihan, paisa-isa na yung nagsikumpulan sa gilid ng daan. Bawat isa seryosong nakatitig sa kanya, animoy naghihintay sa mga susunod niyang gagawin. Nang masipat naman yun ni Manay Nora, hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Ramdam niya kasing wala na sa mga ito ang pakay niya at nasisiguro rin niya na wala yung panama kung susubok ang mga itong kontrahin siya. Pagsilay naman niya sa gabunan ng angkan, tahimik siyang naghintay sa paglapit nito. Nung magkaharap na silang dalawa, agad niyang inilahad kung ano ang pakay niya. Subalit nang marinig ito ng nilalang, sa halip na seryosohin ito ang kanyang mga sinasabi, humagalpak lang ito sa pagtawa na parabang nakakaloko. Habang nagsasaya ito, maigi naman siyang nagmasid upang tuntunin ang bakas ng mangkukulam na kanyang hinahanap. Hindi nagtagal, dito niya na natagpuan ang pakay niya. At nung magpang-abot ang kanilang mga paningin, walang pagdadalawang isip niya yung tinigalpo, sabay takbo papalapit dito. Pagharap nilang dalawa, agad niyang hinugot ang punyal sa tagiliran niya, sabay unday dito ng saksak na umabot sa 12 beses. Lahat ng aswang na nakakita nito, hindi maiwasang magalit dahil sa ginawa niyang kapangasan. Pagbagsak naman ng mangkukulam, kasyual niyang pinahid sa kanyang damit ang tumulong dugo sa talim ng punyal. Dahan-dahan rin niya yung ibinalik sa lalagyanan bago siya bumalik sa kinaroroonan ng gabunan. Ngunit habang siya ay naglalakad, kapansin-pansin ang matinding galit ng mga ito. Paunti-unti, marami na sa kanilang mga kauri ang umaangil. May mangilan-ngilan na ring nagwawala,
Kaya nang maramdaman niyang papasunggab na ito, di siya nagdalawang isip na umihip ng tigalpo sa hangin. Matapos niya yung may isa katuparan, binigyan niya ng babala ang lahat ukol sa magiging kahihinatna ng kanilang binabalak. Di pa siya nakontento, pumatay siya ng 3 aswang ng sabay-sabay upang magsilbing pruweba sa kapangyarihang tangan niya. Makinig kayo. Hindi ako pumunta rito para magpakamatay. Alam niyo ba kung bakit malakas ang loob ko na dumayo rito kahit ako'y nag-iisa? Dahil kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi niyo ako kaya. Ang mangkukulam lang ang pakay ko rito. Kaya kung pauwi niyo ako ng maayos, sinisiguro ko sa inyo na ang demonyong yun lang ang magiging pinsala ng angka ninyo. Huwag niyo nang dagdagan, sapagkat hindi niyo magugustuhan ng magiging kahihinatnan. Wika niya sa mga ito na may paninindak. Pagkasambit niya ng mga katagang yun, agad siyang tumitig sa gabunan. Alam niya na ito ang utak sa lahat, kaya gusto niyang makita kung ano magiging kilos nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumawa ng kahit na ano. Kaya naman sa mismong araw na yan, hindi niya ito pinaslang. Subalit bago sila magkahiwalay, binalaan niya ito na hindi na magiging maganda ang sitwasyon ng lahi niya kung sakali mang may susunod pa silang pagkikita. Nang marinig naman yun ng gabunan, tumangulang naman ito habang napapalunok ng laway. Pag-uwi niya sa kanila, dito pa lamang niya natulungan ang kanyang anak. Awa naman ng Diyos, 1 linggo lang ang lumipas, bumalik na ang sigla ng katawan nito. Naging tahimik na rin ang kanilang bahay hanggang sa dito na rin niya nalaman ang paglayas ng mga nilalang. Magmula noon, konting lahi na lamang ang nakatira sa ibayong parte ng ilog. Gayunpaman sa kabila ng mga banta nito, nanatiling ligtas ang kanilang baryo buhat sa mga pangontrang inilagay sa paligid at ang katangi-tanging lakas ng mutya ng luha ng puso ng saging ni Mamay Nora. Ang kwentong ito